Ang tanong ko, third eye bang ang tawag dyan yung nakasense at nakarinig ng mga hindi nakikita? Kung saan ako pupunta, makasense ako pag ang bahay ay mayroong laman. Okay. Tungkol sa psychic ability, yung tinatawag na third eye, daan natin, by level kasi yon. Yung unang level ay meron akong naramdaman. Parang may sumusunod sa akin. Iba talaga ang aking pakiramdam sa area na ito. Oh. Yun ang unang level. Yes po. So, psychic ability yan. Third eye yan. Naalala ko kahit si Pangulong Bongbong Marcos Senior, Junior, dahil nakapunta kami dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, meron palang mga nakatagong anting-anting si Presidente Marcos Senior. So, si Presidente Bongbong Marcos, eto, pakinggan ninyo ang kaniyang sinalaysay, naramdaman diyan sa palasyo ng Malacanang. Hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot, kakikwentuhan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito, lalo na nung kabataan ko. Oh, are you ready? No, not really. Not really. Pero sige. Never mind, we're going. Let's go! Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, ay mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi ko, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisisigaw ako dito. At tumakbo ko. Sinabi ko, sinubo ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Still find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka mukhang may lindol. Alam nyo ba na kahit si Duterte, ayaw niyang matulog sa Malacanang? Oh. Totoo ba na may nagbumulto daw dyan, meron? Sabi nila, Pastor, it's a pass on Istorya. generations na yan. Doon sa yung tinutulugan namin na golf club. Kasi basket tanungin mo yan si Amy Marcos, nag-usap kami. Talagang may mumu dyan. Sabi ko, ilan nakita mo niya? Mga 5. Diyan marami yung multo. Multo. Meron talaga multo rito. Tingin mo na gano'n.
Oh, so naramdaman talaga niya. At alam nyo, may isinagawang exorcism diyan sa Malacanang. Si Father Siquia mismo nanguna. Okay, and even Malacanang, talaga, because the devil will really send napakaraming demonyo, especially to these places of power, because he knows he can influence so many people through the leaders. Right? That's why we have to pray for them also. Just like our church leaders, we have to pray for our political leaders, because the devils, most of the demons will be sent to them, because they know that these people, kapag bumagsak yan, marami silang dadalhin. Even exercise Malacanang before. And nanakaw ako for 3 days. Kasi ang dami doon. Oh, so, kaya yung may naramdaman, palatandaan yon sa first level of psychic ability. Everyday kami nag-deliverance sa aming bahay. Saka yung deliverance 1 yun, palagi namin yung ginagamit araw-araw. Ang tanong is, dala ba doon yung deliverance namin para sa kanya? Una, halimbawa sa pangungumpisal, kapatid, pwede bang patawarin, bigyan ng absolusyon ng pare ang isang nangungumpisal na ayaw namang iwanan ang naturang kasalanan? Hindi pwedeng bigyan ng absolusyon ng pare ang nangungumpisal na hindi layuan ang kasalanan o iwanan ang kasalanan. Ganon din ang deliverance. Hindi maaring i-deliverance ang tao na hindi magbabago sa pamumuhay niya na makasalanan. Opo. So, okay, nakuha ko na yon. Pero yung yung araw-araw na mong deliverance sa bahay, okay lang yon. Pwede yon, kapatid. Araw-araw na deliverance sa bahay, pero nanganganib din ang miyembro sa naturang bahay kung may opening sa kaniyang buhay. Okay. Ganun ba? So, anong gawin namin, Brad? Well, dapat makumbinsi silang isarado ang bawat pintuan na nabuksan sa kanilang buhay. Yung stop, sin, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. Kahit pa paulit-ulit natin na i-deliverance, yung namuhay sa kasalanan na hindi naman iwanan ng kasalanan, then balik-balikan at mas magmadala pa ng maraming mga demonyo ang aatake sa kanya. Bakit? May pintuan sa kanyang buhay bukas. So, mag-stop na lang kami? Huwag kayong mag-stop, no? Dapat i-convince ninyo, i-catechize ninyo na talagang we are in the field of spiritual war. And the outcome of this war is very sensitive because it will determine to our eternal salvation. Eternal destiny. So, we're just passing through. Kaya, dapat na kahit bata pa magsikap tayo na mabuhay sa kabanalan. Dahil sa Biblia, malinaw yan. Ang mga makasalanan ay sa demonyo. So, ang pinakadelikado sa buhay kasi, kapatid, hindi yung naposes. Bakit? Dahil yung naposes, pumasok ang demonyo na hindi niya kagustuhan dahil di niya alam na nabuksan pa ng pintuan sa kanyang buhay. Ang pinakadelikado sa buhay natin, yung makagawa ng kasalanan. Bakit? Dahil ating kusa talaga na desisyon na gumawa ng naturang kasalanan. Kaya, napakinggan natin ang mga ekspertong exorcist na ikumpara sa solemn exorcism at sacrament of reconciliation o confessal, mas mabisa
ang sakramento ng kumpisal kung ang nangungumpisal ay nasa tinatawag na act of contrition talaga. Pero gaya sa kumpisal, di pwedeng mabigyag absolusyon ang nangungumpisal na ayaw naman bitiwan ng kasalanan. Ganon din Okay. ang deliverance. Okay, Brad. Salamat po. Naintindihan po.